Amen. Praise the Lord. Minsan pa po, palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus ngayong araw na ito. Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening. Pwede po ba at least isa o dalawang tao, batiin naman po natin ng nakaka-bless na good morning. So praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Continue to support yung ating pong mga original music, and I believe na ito po ay gagamitin ng Panginoon. Unang-una yung discipleship, yung ginagawa po natin around the world na uri ng pagdidisipulo na iniutos sa atin ng Panginoon. At ginawa naman tayo ng Panginoon na light of the world and even salt of the earth sa anumang kapamaraanan, anuman ang gift na ibinigay sa atin ng Panginoon. Pati itong musika ay gagamitin natin to influence people, to glorify God, to touch people's lives. At naniniwala po ako na gagamitin po ito, napaka-powerful nitong musikang ito dahil hindi lamang ito para sa mundo, hanggang kalangitan ito. Biruin mo, isa ito sa mga ginagawa dito sa mundo na gagawin natin sa langit. Wala naman ng evangelism sa langit eh. Dito na lang ito sa lupa. Pero yung pag-aawitan sa ating Panginoon at pagsamba, maidadala mo yan hanggang sa kalangitan. Kaya nga po, continue to support ito pong ating mga gawain, and even pag-pray nyo po itong ating mga transitions na gagawin sa ating church. And sinabi ko nga, na one size doesn't fit all sa pag-lead, sa pag-manage ng isang organization, kahit negosyo, anumang organization na nililid mo, hindi po porket dinala ka niyan dito, yan ang magdadala sa'yo bukas. What got you here won't get you there. Kaya nga napaka-importante na kung saan nag-i-evolve tayo pati sa ministry. Kasi po ang Amazing Hope po ay before the pandemic, hindi naman po tayo intentional eh. In fact, let me reveal to you, yung mga unang-unang simbahan natin, yung unang simbahan natin, hindi ko naman sinadya yun. Ayaw ko nga mag-plant muna ng simbahan eh. Kasi gusto ko dito, dyan lang muna tayo sa paligid-ligid lang. Eh nagkataon, may nire-restore akong pastor, hindi ko naman mapatayo dati. Kasi nasa proseso ko, ayaw ko naman siyang maburo. Yung pastor na yon, na katulad ng ginagawa ng ibang mga denominations na parang wala nang kapatawaran ng mga pagkakamaling nagawa natin, pero diniskartehan ko. Pinagplan ko ng simbahan. Yun lang. Hindi siya intentional eh. Pero may plano pala ang Panginoon. So mula sa isa, dalawa, tatlo na church natin, before the pandemic, after ng pandemic hanggang ngayon po, mga nasa 50 na po yung Amazing Hope. Ngayon, sa loob lamang ng ilang taon. In fact, nung isang linggo, ngayon may mga sisimulan po tayo na gawain dito sa Pilipinas. At may mga pinagpipray pa po tayo na mga sunod-sunod na gagawin po natin sa iba't ibang parte ng daigdig. And I hope continue to support this ministry. Pati po itong ating lugar, hinihintay lamang po natin yung tawag sa atin dito para sa panibagong lugar natin. Kung may mas malaki sana na maibibigay sa atin na magagamit natin araw-araw dito. And continue to pray for this gawain. Kasi po yung ating mga tithes and offering, ginagamit po natin siya sa pang-araw-araw, linggo-linggo na operations natin. Thank God. Di tayo pinapabayaan ng Panginoon kahit na napakalaki ng gastos natin. Yung mga expansion naman po natin, yung program na ginagawa natin hanggang August, ayan naman po yung para sa pag-upgrade natin ng mga gamit. Kapag may mga biglaang malalaking mga gastusin, siyempre kapag tayo ay nagsisimula, of course, million yung pinag-uusapan po dito. Kapag ikaw ay lilipat, lalo na ganitong klaseng lugar, mag-renovate ka. And thank God, nakita natin yung pagsama ng Panginoon through the years. At hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Tandaan natin, if it is God's will, it is God's will. Kapag may vision, laging may provision. Kaya importante, gumagalaw tayo sa kilos ng ating Panginoon at hindi sa kilos lamang ng tao. So anuman mangyari sa paligid natin, pag may gustong pangyariin ng Panginoon, tiyak mangyayari yon. Kaya importante, sinasamahan tayo ng Panginoon. And thank God, sinasamahan tayo ng Panginoon mula noon hanggang ngayon. Amen po ba? Purihin natin ng Panginoon sa araw na ito. Praise the Lord. Tayo po ngayon ay nasa last installment po ng ating brand new series na Wilderness Experience. I hope na ginagamit po ito ng Panginoon. Hindi ko naman alam na dadaan tayo ng ganitong klaseng krisis ngayong taon na ito. Ng ganito kagrabe na krisis na pagdadaanan natin. Hindi ko naman talaga alam. Ginawa ko na itong series na ito. Last year pa. Last year pa po. At in fact, yung mga series po natin, pinagpipray ko na ito. Minsan advance tayo ng 2 taon. Para dito, pinag-iisipan ko na, in fact, may kalahati na tayo para sa 2027 na series dito. At I really thank the Lord dahil sinasamahan tayo, napakaganda ng mga messages natin
na ibinibigay sa atin ng Panginoon, whether pinapaulit niya sa atin para ma-remind tayo lagi or whether brand new itong topic na ito, regardless kung ano man yon. Pero naniniwala ako na ginagamit ito ng Panginoon. Ngayon, every last Sunday po kasi, ang instruction ko po, sa lahat ng mga simbahan ng Amazing Hope, kanya-kanya po kami preaching. Dahil centralized po tayo mula first, second, third. Kung may fourth, last na po yon, o kung fifth yung last, kanya-kanya po kami preaching nun. And of course, kasi nag-aral naman yung mga pastors natin, magagaling naman sila. Kaya kanya-kanya, of course, kahit na pare-pares naman ng message mula first hanggang third o fourth, ay may personality naman, kanya-kanyang personality, may mga kingkoy tayong mga pastor, may mga masyadong madramang pastor, so iba-iba ng personality ito na ng Panginoon, na ibinigay sa atin ng Panginoon. So inaalaw naman natin yung identity yon, parang yung mga writers ng Bible. Si Lord ang nag-guide sa kanila, ang tawag doon ay inspiration, in-inspire sila ng Panginoon, tao pa rin naman sila. Kaya nga mapapansin natin, pero ginamit ng Panginoon yung kanilang mga background, ginamit ng Panginoon yung kanilang mga personalities sa kanilang pagsusulat. Kaya iba-iba. Kaya napansin nyo po, kapag nagbasa kayo sa Book of Luke, ang daming mga miracles na nakalagay doon. Bakit? Doktor kasi yun sumulat eh. Bakit ang daming mga legal terms kapag si Apostle Paul na nagsusulat? Kasi ginamit ng Panginoon yung pagiging abogado niya para sa pagsusulat ng New Testament. Nakuha po natin. So, may ganun po tayong ginagawa para sa kaalaman ng iba. Pinapasa ko na po ito mga 1 week before, tapos pinag-aaralan nila. Ngayon naman po, itong last na topic na ito, kanya-kanya po kami. So pwede po kayong umattend kahit saang parte ng Amazing Hope ngayon dahil iba-iba. Hindi naman siya pare-parehas. So ngayon pong last na installment natin na ito, napakaganda po nito because I believe na hindi nagkataon lamang na last na ito. At naniniwala ko katatagpuin tayo ng Panginoon sa mensaheng ito regardless ng pinagdadaanan mo ngayong araw na ito. Ikaw man ay malungkot, masaya, ikaw man ay may pinagdadaanan sa buhay, tiyak yan, may kinalaman ng mensaheng ito. Hindi nagkataon na ikaw ay pumunta lamang sa lugar na ito, hindi tsamba ito, tinaon ito ng ating Panginoon. Let's get started. Alam niyo po, minsan feeling natin yung desert moments ng buhay natin, itong mga wilderness na ito, maybe ito yung breakup, o kaya pagkawala ng trabaho, bankruptcy, o matinding mga pinagdadaanan sa ating buhay na nagdudulot ng lungkot. Ito yung mga wilderness sa ating buhay na feeling natin parang parusa ni Lord. Feeling abandoned tayo dito sa ganitong klaseng sitwasyon ng buhay natin. Feeling may emptiness, may loneliness, may stress or distress tayong mga pinagdadaanan. Pero what if God is actually using this silence, this loneliness to get your attention? What if kaya tayo dinala ng Panginoon sa ganitong sitwasyon ng ating buhay dahil gustong kunin ng Panginoon ang ating atensyon? What if hindi kanya dinala sa wilderness para iwanan? Na yun minsan ang feeling natin, feeling abandoned. What if hindi pala yun ang rason ng Panginoon kung bakit ka nandito sa lonely place na ito? Or feeling abandoned ka, o parang empty ka na ikaw ay nasa desert experience ngayon. What if hindi ka niya dinala sa wilderness para iwanan? What if dinala ka niya sa wilderness para i-date? Ha? Wilderness, makikipag-date si Lord? What if the desert is not distance or distraction from God? What if it is a date with God? Pwede ba yon? I want you to open your Bible with me in Hosea chapter 2, verses 14 hanggang 15. Hosea chapter 2, verses 14 and 15. Basahin ko po muna dito sa The Message version. And now, here's what I'm going to do. I am going to start all over again. Tignan niyo pong maigi yung linya. Ulitin ko ba? Ulitin ko. And now, here's what I'm going to do. I'm going to start all over again. I'm taking her back out into the wilderness. I'm taking her back out into the wilderness. Sabi niyang ganon. Where we had
our first date. Sabihin nga po natin, first date. Dadali niya daw sila sa wilderness na kung saan doon sila nagkaroon ng unang date. And I'll court her. I'll give her bouquets of roses. I'll turn Heartbreak Valley into acres of hope. She'll respond like she did as a young girl those days when she was fresh out of Egypt. So join me in our last installment for this series entitled A Date with God in the Desert. A date with God in the desert. A date with God in the desert is better than 1,000 resorts. A date with God in the desert is better than 1,000 elsewhere. So today, let's discover 4 benefits kapag si Lord ang kadate mo sa desert ng buhay mo. Ulitin ko, a date with God in the desert is better than 1,000 elsewhere. Saan man lugar ang puntahan mo, na tila baga napakaganda, wala nang gaganda sa lugar na kung saan kasama mo si Lord kahit na kalagitnaan ng krisis ng buhay mo. What if, sabi ko kanina, na itong wilderness pala na ito, itong loneliness pala na ito, itong desert, itong crisis pala na ito, ay kinukuha ni Lord ang atensyon mo kasi gusto niya makipag-date sa'yo. Ngayon, ano nga ba ang mga benefits kapag si Lord ang kadate mo sa ganitong mga krisis na pinagdadaanan mo sa iyong buhay? Naniniwala ako na bukas na ang ating mga puso't isipan ngayon. Nakakausapin tayo ng Panginoon. Kaya lahat po ng ready at excited na matuto, mabago at mapagpala ngayong araw na ito, magsabi po ng malakas na amen. Number one. 4 benefits kapag si Lord ang kadate mo sa desert experience na pinagdadaanan mo. Number 1, verse 14. Dito sa text natin po Hosea chapter 2, tignan natin yung verse 14. Basahin ko po sa NIV. Therefore, I am now going to allure her. I will lead her into the wilderness and speak tenderly to her. 4 na benefits kapag si Lord ang kadate mo sa desert ng buhay. Ano itong gagawin ng Panginoon? 4 na bagay na may kinalaman sa date nyo ni Lord sa wilderness na ito. 4H ito. Number 1 is heart. Sabi nga po natin, heart. God reaches out. I am now going to allure her. Ibig sabihin, gusto ni Lord katagpuin yung puso mo. Gusto ni Lord matouch yung puso mo. Gusto ni Lord maka-heart to heart ka kapag dumadaan tayo dito sa mga desert experiences na ito. Kasi napansin niyo po, kapag may mga desert experiences tayo na dry, lonely, na ito, mas lalo nagiging intimate tayo kay Lord. Kasi dito yan nakukuha yung laman ng puso natin. Dito ka nakakakanta ng, alam mo yun, yung taos sa pusong awitin, hindi lang katulad ng pangkaraniwan. Dito ka nagpipray ng mula sa puso. Dito ka, alam mo yun, sumasamba ng kakaiba. Dito ka nagkakaroon ng commitment ang kakaiba sa Panginoon. Dito yan nakakapture yung puso natin. Ito yung unang benefit. Dito ulit umaayos yung puso natin. Dito ulit tayo nalalapit sa ating Panginoon. Therefore, I am going to allure her. Alam niyo po, yung word na allure in Hebrew comes from the Hebrew word pata. Ang ibig sabihin nito is to entice, to persuade, lovingly. Hindi pinilit pero ito to persuade lovingly, to draw gently. Kaya nga ang ibig sabihin nito dun kanina sa paraphrase translation natin, liligawan ko siya, sabi ni Lord. Biruin mo siya na nagkasala, siya pa sinuyo mo. Kakaiba rin si Lord no? Tawag doon grace. Yung hindi ka karapat-dapat, pero nilapitan ka pa rin ng karapat-dapat. Yung di ka naman bagay sa Kanya, pero minahal ka niya. Sabi dito ng Panginoon, therefore I am now going to allure her. I will lead her into the wilderness.
and speak tenderly to her. Yung speak tenderly dito, mga kapatid, in Hebrew, literally means to speak to the heart. Kaya nga yung heart yung una dito. Ito ang unang benefit kapag si Lord ang kadate natin. Masarap na si Lord na ang kadate natin kapag may pagsubok tayo kaysa kung sino-sinong mga tao o ano-anong sitwasyon. Sa panahon na nasa wilderness ka, ito yung panahon ng vulnerability natin. Listen to this very carefully. Kaya napansin mo, nasisira ang marriage, ang relationship, sa panahon na malungkot ka at wasak ka, o may problema kayong dalawa, doon umaatake yung kalaban. Ito yung panahon na mahina ka. Kahit na kay Jesus Christ, di ba gutom siya, nag-fasting siya for 40 days and 40 nights. Dahil gutom siya, ang unang atake sa kanya, gawin tinapay yung bato. Inutusan mo pa si Lord. Nakuha po natin yon, kaya kung saan siya mahina. Kaya sa panahon ng kahinaan mo at dumadaan ka sa krisis, importante hindi kung sino-sino ang kadate mo. Walang iba dapat kundi ang ating Panginoon lamang. Kasi ang Panginoon hindi ka lolokohin. Hindi ka niya iiwan at hindi ka niya pababayaan. Kaya mas masarap kadate si Lord sa panahon ng krisis kaysa kung sino-sino o saan ka pumupunta na sitwasyon o pinagdadaanan mo sa iyong buhay. Kaya nga dito, ulitin ko po, to speak to the heart. Hindi lang sa tenga nagsasalita si Lord. Dahil ayaw niya lang na hanggang tenga lang siya, kundi sa puso. To speak to the heart, I am going to allure her. I will speak tenderly to her. Kaya nga sinabi sa easy English version, but listen, one day, I will speak kind words to her. I will lead her into the wilderness. Biruin mo, ang bait mo, mapagmahal ka, tapos dadalhin mo sa desert? Tapos dadalhin sa ganitong pagsubok ng buhay, sa ganitong krisis? Pagdating daw doon, anong gagawin ni Lord doon sa date na yon, doon sa desert? I will tell her that I love her. Sa una, parang ang hirap intindihin. Dadalin mo sa lugar ng katahimikan, sa lugar ng loneliness at emptiness. Kasi doon lang makakapagsalita si Lord O kaya nagsasalita naman si Lord, kaya hindi natin mapakinggan. Kaya nga, sinabi ko nga, pero okay lang. Because a date with God in the wilderness is better than 1,000 elsewhere. Why? Muli, doon bubukas yung puso natin. Muli doon marirestore yung puso natin. Alam niyo po ba that God is not pushing you away in the desert? Hindi kanya tinutulak lang papunta doon sa desert. He is pulling you closer. Sa pananaw po ng mga Hudyo, ang wilderness po or midbar, yung pinag-usapan natin noong nakaraan, ay isa pong lugar na strip sa anumang distraction ng tao. Strip sa anumang distraction ng tao. Isang dako kung saan ang isa ay pumupunta para mapakinggan ang salita ng Diyos. Kaya nga yung midbar, di ba? Ibig sabihin ng desert, to speak. Grabe, no? Tama nga Sabi ko nga, di ba? Brokenness will lead you to openness. Kapag basag na ang isang tao, doon na tayo nag-o-open sa word ni Lord. Yung restless na tayo, wala tayong direksyon sa buhay. Karamihan naman ng tao doon nakakilala kay Lord Nung wala siyang kasama, di niya alam ang gagawin niya, brokenness will lead you to openness. Kaya nga itong wilderness na ito, ibig sabihin nito literally to speak. Yun pala hindi ka lang niya tinutulak. Minsan akala natin, bakit ako nasa krisis na ito? Akala natin simple, pwedeng minsan disiplina ni Lord, pero hindi lang pala ganun sa mga anak niya. Hindi kanya basta tinutulak sa wilderness para parusahan lang. Rather, He's pulling you closer. Hindi para tapusin ka. Kundi, dun sa binasa natin kanina, starting all over again. Sinasabi ni Lord, Nak, simula tayo ulit. Simula tayo ulit. Baka kaya tahimik ang paligid mo, ang puso mo, dahil gusto kang kausapin ni Lord. So instead of asking, Lord, bakit po ako nandito sa ganitong klaseng krisis? Ask the Lord, Lord, ano pong gusto mong sabihin sa akin? Ba't mo ako niyaya dito sa date na ito sa wilderness pa?
Lord, ano pong gusto mong sabihin sa akin? The truth is, your desert is not rejection. It is redirection into intimacy. Itong desert na ito ay hindi rejection, kundi ito po ay redirection to intimacy. Intimacy with God. Ito po ay invitation ng ating Panginoon, redirection para muling maging ka-close natin ng ating Panginoon. Una, ano po ang benefit kapag si Lord ang kadate mo sa panahon ng krisis? Kaya itong gagawin natin. Lord, nahirapan po ako. Date mo naman ako, Lord. Di ba mas masarap? Kasi minsan, kung ano-anong diskarte ginagawa natin, ulitin ko. A date with God in the desert is better than 1,000 elsewhere. Dahil doon bubukas ngayon yung puso mo. Kakatagpuin ng Panginoon yung pusong yan. Ibang klase kapag si Lord ang nag-touch sa pusong yan. Kahit nasa kalagitnaan ng pagsubok. Napansin mo, after mangyari yon, yung pagsubok na yun, yung crisis na yun, pero si Lord yung naka-encounter mo dun sa crisis, napansin mo may breakthrough mangyayari. Karamihan ng mga breakthroughs na nakikita natin sa paligid natin, saan nanggaling? Desert experience, crisis. Yung kalayaan ng isang bansa, kasaganaan ng isang bansa, krisis muna nangyari. Yung mga inventions na nakita natin, krisis nangyari. Kaya nga kapag nag-open tayo sa ganito, nakita natin, ay mas masarap ka-date si Lord. Mas masarap kausap ang Panginoon, mas masarap pinakikinggan ng Panginoon sa panahon na dumadaan tayo sa desert kasi uunahin niya yung puso natin. Ganon makipag-date ang Panginoon. He reaches your heart. Sabi nga po natin ulit, heart. Yan ang unahin ng Panginoon. Kaya buksan mo yung puso mo sa panahon ng krisis. Nakuha po natin kasi yun ang gustong i-touch ng Panginoon unang-una. Number 2. Ano ang benefit kapag si Lord ang kadate mo sa krisis na pinagdadaanan mo on sa desert experience na yan? Number 2, verse 15. Ulit. Napansin niyo po kanina, sinabi natin, therefore, I am going to allure her. Verse 14 yon. I will lead her to the wilderness and speak tenderly to her. Sinabi doon sa verse 15, ito po, listen to this. Then, I will give her, tignan niyo po, I will give her back her vineyards. I will give her back her vineyards. Pangalawang benefit kapag si Lord ang kadate mo sa desert, sa wilderness ng buhay mo. Number 2 is honor. Sabihin po natin, honor. God restores. So dito, I will give her back. Alam niyo po, pag sinabing vineyard, it symbolizes blessing. It symbolizes productivity. It symbolizes dignity in Israel. Sa kanila, ganito yan. Pag sinabing vineyard, blessing, productivity, dignidad. Bakit kinakailangan ng honor? Bakit kinakailangan ibigay niya ito ulit sa panahon ng date nila ni Lord? Kasi i-restore ni Lord itong vineyard na ito, itong honor na nawala sa kanila. Nauna na po kasi itong kinuha ni Lord. Kung titignan natin yung context nito, in verses 9 hanggang 13, dahil sa rebellion, dahil sa pagkakasala nila, kinuha ito ngayon ni Lord. Teka lang, pakita ko po ng buo. Paano kinuha ni Lord sa kanila itong honor na ito? Paano? Tignan niyo po. Verses 9 hanggang 13. Kaya pagdating ng tag-ani, ay babawiin ko ang mga butil. Nauna to Tignan niyo po. Kaya pagdating ng tag-ani, ay babawiin ko ang mga butil at ang bagong katas ng ubas na aking ibinigay. Babawiin ko rin ang mga telang lana at linen na ibinigay ko na sana'y pantakip sa kanyang kahubaran. At ngayon, ilalantad ko ang kanyang kahalayan sa harap ng kanyang mga lalaki. At walang makapagliligtas sa kanya mula sa aking mga kamay. 11. Wawakasan ko na ang lahat ng espesyal na araw ng pagsamba na ginagawa niya taon-taon, buwan-buwan at linggo-linggo. Verse 12. Sisirain ko ang mga ubasan niya, ang mga puno ng igos at na ibinayad daw sa kanya ng kanyang mga lalaki. Gagawin ko itong parang gubat at kakainin ng mga mababangis na hayop sa gubat ang mga bunga nito. 13. Parurusahan ko siya dahil may mga panahong nagsusunog siya ng mga insenso sa Diyos-Diyos ang si Baal. Nagsuot siya ng mga alahas
at humabol sa kanyang mga lalaki at kinalimutan niya ako. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Napansin niyo po, verse 13. Ano yung text natin? 14 and 15. Tapos ibabalik niya, I will give her back her vineyards. Grabe. Pero dinala muna ni Lord dun sa wilderness. Una, para mabuksan ulit yung puso niya at iparamdam sa kanya na, anak, mahal pa rin kita. Mahal ko pa rin kayo. Pangalawa, hindi lang puro I love you to eh. Hindi lang tinatch yung puso eh. I will give her back the vineyards. May honor na ibinalik si Lord. Kinuha niya bilang disiplina sa kanila, pero ni-restore ulit ng Panginoon. So restoration here means to return what was lost with purpose. So the desert is not punishment. It is preparation for restoration. Remember that failure is not final when God is involved. Ulitin ko po. Failure is not final when God is involved. Yung mga failures na naranasan natin, hindi yan katapusan. Why? Kapag si Lord na involved, dyan sa pain na yan na naranasan natin, kapag si Lord ay na-involved, dyan sa failure na naranasan natin, hindi yan ang katapusan. Why? Because God specializes in comebacks from setbacks. Specialization ni Lord ang mga comebacks na yan. Maniwala ka. Magaling si Lord mag-restore. Kapag si Lord nag-restore, kakaiba. Tignan mo lang yung katabi mo eh. Kung di yan ni-restore ni Lord, naku, maniwala ka. Hindi ganyan yan. Imaginein mo na lang, personal mo na lang eh. Kung di ka ni-restore ni Lord, kumusta na lang? Ay, ako po talaga, ni kalingkingan, parang konting-konti na lang yung resemblance ng dati. Kaya magtataka yung mga tao. Kaya kahapon, galing po ako dun sa tatay ko eh. Lagi akong dumadaan dun sa squatters area na nilakhan ko. Hindi dumadaan para bumalik ka. Dumadaan ako dun para makita ko yung grasya ng Panginoon. Sabi ko, grabe no, dito ako mula pagsikat hanggang paglubog ng araw. Pati linggo, abangan ko yung mga born again, na may daladalang Bible, tapos tatawan-tawanan kapag padaan sila, habang kami nagiinuman ng gin. Biruin mo katanghalian tapat, nandun ka sa lugar na yun, mangyayari sa buhay mo pag ganyan. Pero alam niyo po, napansin ko that failure is not final when God is involved. Ano man ang nangyari sa'yo in the past, kapag si Lord na involved dyan, sa process ng restoration mo, magiging kakaiba ang resulta mo at ang buhay mo. Kasi si Lord nag-i-specialize siya sa comeback, galing doon sa mga setbacks na pinagdaanan natin sa buhay. Amen po ba? Come on, purihin natin ang Panginoon sa araw na ito. Ulitin ko, tignan mo yung katabi mo. Kung hindi si Lord nakialam at ni-restore yan, kumusta ka na lang? Kumusta na lang yan? Nakuha po natin siya. May nawala ba sa'yo? Reputation, opportunity, or confidence dahil doon sa mga failures na nangyari sa ating buhay? Let me tell you this, that God can restore it, but in His way and in His timing. Kaya ni Lord i-restore yung mga bagay na yan. Therefore, the desert is not the end. Ulitin ko po, listen to this very carefully. The desert is not the end. It is the recovery zone of God. Ang desert po mga kapatid na hindi ending. Ito po ay recovery zone ng ating Diyos. Ito yung lugar na kung saan i-recover ka ng Panginoon kapag nasa panahon ng krisis ka. Akala natin ito yung place ng ending. Hindi, recovery zone ni Lord yan. Nung nagkapagsubok pa, doon ka lalong na-recover eh. Nung may pinagdaanan tayo sa buhay, for example, wala tayong pakialam sa buhay dati. Ito takang-taka ako talaga. Grabe, mandaya ang kalaban, no? Yung ang hirap mo na, pinahihirapan ka palalo. Napansin niyo po ba yan? Sa paligid niyo. Importante rin talaga yung awareness. Importante rin talaga yung curiosity. Wala ka makain, tapos drugs ka pa ng drugs. Lasing ka pa ng lasing. Sabi mo, wala ka makain. Tapos i-hold up mo, inanakaw mo. Nakuha po natin yung ginagawa ng tao. Kala ko wala ka makain, tapos yung katiting na lang na meron ka.
uubusin mo pa. Grabe yung pandadaya ng demonyo. Wala na nga, lalo pang nawawalan. Kaya yung mga wala, lalong nawawalan. Yung mga meron, lalo nagkakaroon. Namansin po natin yung ginagawa ng kalaban sa buhay ng isang tao. Pero sa panahon na kung saan wasak tayo, doon tayo nire-recover ng Panginoon. Yung durug na durug tayo, mapapansin mo, kala ko ending yon. Tapos dumaan tayo, ang tawag dito, for example, sa addiction. Sa iba't ibang uri ng addiction. May tinatawag na kung saan doon bumabawi, nakaka-bounce back ang tao. Ang tawag dito ay yung nag-rock bottom. Marami po pagdating sa addiction, sa iba't ibang uri ng addiction, hindi man sa lahat pero minsan, wala ka nang magawa Kinakailangan, umuntog na lang siya rock bottom ang tawag doon. Pero doon siya nagigising. Doon siya bumabawi, doon nagkakaroon ng realization. Parang yung prodigal son. Winaldas niya lahat ng pera niya. Kinuha niya na yung mana niya, winaldas niya ang lahat sa walang mga kapararakang mga bagay. Tapos nung mas masahol na siya sa hayop, dahil ang hayop may kinakain, siya ayaw siyang pagbigyan. Kahit magsalo na lang sila nung hayop, dahil sa mga kahayupan na nagawa niya sa buhay. Ano nangyari sa kanya? Nung nagbubuhay hayop na siya at amoy hayop na siya literally. When he came to his senses, sabi dun sa text, Luke chapter 15. Sabi niyang ganun, buti pa sa bahay ng ama ko may makain, yung mga servant. Servant lang yun may makakakain na maayos. Sabi niyang ganun, balik na lang ako sa tatay ko. Kahit na servant na lang ang pagbalik ko, at least nakakakain ka. Napansin niyo po yung when he came to his senses. Tapos doon na nare-restore ang isang tao. Doon niya sa nare-restore. That's why the desert is not the end. It is the recovery zone of God. Ito yung recovery zone ng ating Panginoon. Therefore, a date with God in the desert is not an everlasting misery. It is the restoration of dignity. Akala ko nung nagkapagsubok ako sa panahon ng wasak yung buhay ko, ito na ang katapusan ng lahat. Pero yung lalapit ka kay Lord, magpipray ka ulit, Lord, di ko na po alam ang gagawin ko. Akala ko tuluyan na mawawasak yung buhay ko. Ito pala yung panahon na i-restore palalo yung dignidad natin na winasak ng mundo at winasak ng kalaban. Kaya nga, mas maganda pang ang kasama mo sa panahon ng pagsubok si Lord. Kasi tiyak yan, hindi. Ang demonyo, ang mundo, ang mga kalaban, kapag siya ang kasama mo sa buhay, kahit maganda pa ang sitwasyon mo, lalo niyang wawasakin yan. At walang awa ang kalaban, kahit wasak ka na, lalo ka pa niyang wawasakin. Because the thief comes only to steal and kill and destroy. John 10:10. But sabi ni Jesus Christ, I have come that they may have life and have it more abundantly. At kapag si Lord ang kasama mo sa panahon ng wasak ka at winasa ka ng kaaway, winasa ka ng mundo, dito pala, i-restore ng Panginoon ang dignidad mo. Ako po dati nahihiya na ako. Nahihiya ako maipag-fellowship dahil dun sa pinagdaanan namin ng pamilya ko. Nahihiya ako maipag-fellowship sa mga tao, lalo na sa mga matitinong tao, kaya ayaw kong pumunta ng church. Alam ko hindi sila perfect, pero mas may katinuan sila kaysa sa akin. Nag-aral sila. Taon pa mga kasama ko, mga valedictorian pa, salutatorian. Mga professionals pa, nagtatap sa board exam. Ako po, pala absent ako 6 months. Mas marami pa akong pinasok sa mall kaysa sa eskwelahan. Anong dignidad ang meron pa ako? Kaya pag nagtatanungan, lagi ko sinasabi, dito po nanggaling yung context na yon. Sasabihin ko lagi, basa yung chalk. Nung pumasok ako, wala maisulat yung teacher sa blackboard, yun ang ibig sabihin nun. Kaya absent yung teacher niyan. Sasabihin ko na lang yan, pero sa totoo, pala absent kasi ako. Wala na ako natutunan. Ultimo final exam, ang nag-i-exam mga kabrad ko pa. Pag pupunta sa guidance, hindi magulang ko, magulang na mga kabrad ko kasama ko. Ano pang dignidad yun? Wala ka na natutunan, bopols na sa buhay. Babalik pa ba ang dignidad? Pagkuha ko ng grades ko, ang bihira yan. Minsan lang ako naiyak dahil sa grade, dahil wala naman akong pakialam sa grade. Naiyak ako.
Nagkakatanungan yung mga kaklase namin, oh, nung grade mo daw, what secret? Buti nga pumasa pa ako, pero 76. Ako, 82, 85 sila. Grabe hiyang hiya ko. Tapos habang mag-celebrate sila, noon uwi na lang ako. And I found myself, habang tinitignan ko ulit yung report card na yon, umiiyak ako, tumutula yung luha ko dun sa card. Sino sisisihin mo dyan? Alam mo, naglalaban yung puso mo. Sino sisisihin mo? Kasalanan mo yan. Pero alam niyo po, alam ko, kinakatagpo na ako ng Panginoon dun sa desert experience na yan. Pero sabi ko, di na mauulit to. Di na mauulit tong 76 na ito. Kaya nung susunod po na taon, 78 na po ako. At least di na naulit. Kayo naman talaga. At least di na siya naulit. Unti-unti na palang binago ng Panginoon yung puso ko. Kasi hirap na hirap ako mag-bounce back. Paano ka makabounce back? Wala ka naman natutunan. Sa buhay, wala ka natutunan sa eskwelahan. Kasi puro kabalbalan, bulakbol yung pinagagawa. Pero alam niyo po, when I surrendered my life, on May 4, 1997, nung ako po'y college, doon na nagbago ang lahat. Akala ko talagang sadyang ang pagpapastor ay para lamang sa mga nasira buhay at mga bobo. Pag matalino ka sa science, mag-doktor ka. Pag magaling ka sa math, mag-accountant ka o mag-engineer ka. Pag bobo ka, magpastor ka na lang. Kasi wala ka naman patutunguhan sa buhay. Akala ko ganun na lagi talaga. Pero hindi pala. Depende sa panawagan ng Panginoon. Yung dating wala, yung dating bobo na sinasabi nila, nung naka-encounter ko po ang Panginoon, binago ni Lord ang dignidad ko. At hindi man po sa pagmamalaki, pag pumunta po kayo sa office, makikita niyo po yung summa cum laude, magna cum laude, na makikita nila parang imposible. Tanda mo, walang imposible sa Panginoon. Kayang mag-restore ng dignidad na nawala ang ating Panginoon. Kamo malakas na papuri sa ating Panginoon. Praise the Lord. Honor! Ano man ang nawalan dangal sa buhay mo, kapag si Lord ang kadate mo, sa kalagitnaan ng sitwasyon na yan, maniwala ka. Kayang i-restore na yan. Kahit na kayo, lubog kayo sa utang dati. Kahit ano pa ang past na pinagdaanan mo, pag si Lord ang kasama mo dyan, nagbabago ang dignidad mo. Ito maganda itong susunod. Verse 15a. And I will make the valley. Kanina, tignan niyo po ano nangyari. Sabi ni Lord, I will give her back the vineyards. Honor. Nirestore ng Panginoon yon. Dito naman, I will make the valley of Achor a door of hope. Number 3 is hope. Sabi nga po natin, hope. God redeems. Alam niyo po, yung Valley of Achor na ito ay Valley of Trouble. Ang ibig sabihin niyan sa Joshua chapter 7. Yung sabi ni Lord dito, I will make the Valley of Achor, the Valley of Trouble, a door of hope. Tignan niyo pong maigi to. Yung Achor means trouble, disturbance. Pero ita-transform daw, listen to this very carefully. Ayaw ko po ma-miss niyo ito. Pero ita-transform daw ng Panginoon yung valley of trouble na yan, yung valley of disturbance na yan, into a door of hope. Ibig sabihin yan sa Hebrew is expectation, future, possibility. Tignan niyo po mga kapatid, nabago ba ang lugar? Hindi, same place, but different meaning. Same place, but different meaning. Pwedeng yung panahon na bumagsak ka, yan pa rin ang apelyido mo. Ang nakilala sa'yo, ito yung pamilyang yan. Walang dangal na pamilya, walang kwentang pamilya, dahil sa'yo, dahil sa kamag-anak mo, hindi mababago. Same na apelyido, same na pangalan. Pero kapag si Lord ang naka-encounter mo, mag-iiba yung meaning. And I will make the valley of Achor a door of hope. Same place, different meaning. Kaya sinabi po doon sa Easy English Version, there, I will give her the vineyards that she had before. I will change troubled valley into a place where there is hope. Same valley, same history, but new purpose. So God doesn't waste pain. He transformed it. Kasi niyo po, di naman nabago apelyido ko eh. Di rin naman nabago pangalan ko, Julius R. pa rin. Dawa pa rin. Nung panahon na lasinggero to ko, adik ako, ganun pa rin naman ah.
Nung nag-adik ako, nagloko ko, Pilipinas pa rin naman ako nakatira. Although nag-QC ako at nag-Manila ako, Metro Manila pa rin naman siya. Same! Pero nag-iiba yung kahulugan ng buhay at kabuluhan ng tao. The moment na maka-encounter mo ang Panginoong Kristo. You failed, now you guide others. Napansin natin yung testimony mo. You failed, but now you guide others. You were broken, but now you bring healing. You lacked, but now you steward wisely. Yan, daming multimillionaire ngayon. Baon naman sa utang kahapon na. Same na tao, pero nag-iba yung meaning ng buhay. Grabe. The truth is, God redeems your valley by turning your place of pain into a platform of purpose. Kaya nga yung hope na ito, ang binibigay ng Panginoon. Sa panahon na nasa wilderness tayo, nire-redeem. Alam niyo po yung ibig sabihin ng redeeming? Di ba yung kanta ginagamit sa mundo, tapos nagiging ginagamit para sa Panginoon? Redeeming the land, ginamit ng demonyo yung land na yun, tapos gagamitin na sa Panginoon ngayon. Nangyari yan dati, redeeming. Ganon din sa tao. Yung pangit na lugar dati, pangit na buhay dati, nag-iiba. Same lang naman na tao. Same lang naman na lugar. Same lang naman na apelyido. Ba't nag-iba to? Kasi na nag-iba na ang kanyang Panginoon. Hindi na sarili niya, hindi na tao. Kundi si Jesus na ang kanyang Panginoon. Kaya malaki ang kinalaman nito para magkaroon ulit ng pag-asa ang isang tao. So hindi niya binubura yung past mo. Napansin natin, hindi niya naman binura yung past mo. Ibig sabihin yung alaala ng past natin, naaalala ko pa nga eh. Naaalala mo pa nga yung past mo. Pero binabago niya yung kahulugan nito. Nagiging pagpapala na sa iba. So ano ang mapapala mo kapag si Lord ang kadate mo sa desert na yan o sa wilderness ng ating buhay? He redeems your hope. Kakaroon ka na ng pag-asa. Pwede pa pala akong bumawi. Pwede pa pala akong magmahal ulit. Pwede pa pala akong mahalin ulit. Pwede pa pala akong bumangon ulit. Pwede pa pala akong magpatawad ulit. May magpapatawad pa bala sa akin? Pwede pa pala akong maglingkod ulit? Pwede pa pala akong makabangon ulit kapag tapos ko ma-knockdown o ma-knock out? Pwede pa pala, oo. Sa mundo hindi na. Kasi lalo kang dudurugin. Pero kay Lord makakabangon ka. That's why no one is hopeless whose hope is in Jesus. Walang taong hopeless kapag ang pag-asa mo nasa ating Panginoong Jesucristo. Come on, praise the Lord. Last but definitely not the least, verse 15b. Ito ang ganda nito, tignan niyo po. There, dun sa date daw na yon, ni-restore ni Lord. Yung honor. Ni-redeem ni Lord yung hope. Anong ginawa dito, verse 15? There, she will respond in the days of her youth. As in the days she came up out of Egypt. Pang-apat ay happiness. Sabi niya po natin, happiness. God revives. Yung respond po dito sa passage na ito, nanggaling po yan sa Hebrew na ana. Ang ibig sabihin yan, to answer, to sing, to respond with joy. Kakaroon na ngayon siya, nare-revive na siya. Nagkakaroon na siya ngayon ng kagalakan. Hindi lang po ito simpleng response, tapos malungkot ka pa rin. Ito po ay worshipful joy. Kaya nga yung dating hindi ka marunong magpuri kay Lord, kahit na may 6 packs ka pa, kahit na ikaw ay may title pa, kapag dating kay Lord, wala, magtataas ako ng kamay, wala, mag-church ako. Wala akong pakialam kasi masaya ako sa piling ni Lord. Masaya akong sumasamba sa Panginoon. Dahil siya naman ang nagligtas sa akin, nawawala na yung sarili. Kapag kay Lord, nawawala na yung pride. Pero nagkakaroon ng tunay na kagalakan na hindi binibigay ng mundo. Alam mo, it points back to Israel's joy after leaving Egypt. Ito yung ibig sabihin niyan. There, she will respond in the days of her youth as in the day she came up out of Egypt. Yung pagtapos mo lumaya mula sa slavery, yun yung binalik ni Lord sa kanilang happiness. Yung ni-revive ng Panginoon. Kaya sabi sa Easy English Version, she will be happy with me there. As she was when she was young. That was the time when she came out of Egypt. Biluin mo na nasa wilderness ka, karoon lang ng brokenness, namaya dyan nagkaroon na ng happiness. Kasi nagkaroon ko na ulit ng pag-asa.
Grabe, eto, gagawin ko. Napansin mo, kapag wala si Lord, listen to this very carefully. Kapag wala si Lord, sa panahon ng wasak ka, kung ano-ano naiisip mo. Napansin mo, tatalon ka. Sandang ka lang naman. Kung saan-saan, sirain mo buhay mo, kung sino-sino. Wala si Lord eh. Paglalaroan ng kalaban. Napaka-vulnerable sa atake ng kalaban at lalong pagkawasak ng kalaban. Pero kapag sa panahon na wasak ka, si Lord ang nakadate mo, naka-encounter mo, nag-iiba pananaw mo sa buhay. Gusto mo nang bumawi, gusto mo nang mag-ayos, may vision na binibigay sa iyo ang Panginoon, binabalik niya yung kagalakan kahit na may pagsubok ka, hindi ko alam. Pero kung sino specifically ngayon, pero ang alam ko, may kinakausap ngayon sa inyo si Lord, na dumadaan ka ngayon sa matinding pagsubok na ito, pero ngayon nagkakaroon, nire-revive ni Lord habang nakikinig ka ng salita ng Panginoon, may revival na nangyayari sa puso mo. Bibigyan ka ngayon ng pag-asa ng Panginoon dyan sa pinagdadaanan mo. So God doesn't just heal you. He revives you. Yung paghiling mo, malungkot ka. Hindi. Hinihil ka ng Panginoon, may kasamang revival. May inner joy. Kagalakan na nasa puso mo ngayon. God restores not just your life, but in your joy in living it. Hindi lang basta mabuhay, kundi yung masaya pala na mabuhay kasama ang Panginoon. Parang Apostle Paul, for me to live is Christ and to die is gain. Kung mamatay kasama sa Panginoon, masarap yun. Pero kung buhay ako, di pa ako kinukuha ng Panginoon, ang masarap din na buhay. Abang buhay ka, kasama mo si Lord. Kakaroon na ng revival. Yung kagalakan, nagkakaroon na siya, nare-revive na. So nawalan ka na ba ng gana sa spiritual life? Routine na lang ba yung faith mo? So God is inviting you back to first love joy. So you don't have to live dry. There is joy after the desert. So ano ang mapapala natin? Ano ang mapapala mo kapag si Lord ang kadate mo sa desert? He revives your happiness. Yung dating puro kalungkutan na lang, hindi ko sinabing wala, pero yung puro kalungkutan, talaga napaka-extreme ng buhay. Nung nakakilala ka sa Panginoon, yung tataas ka ng kamay mo, umaawit ka kay Lord, ano ba to? Same lang naman yung pamilya kung uuwian mamaya. Same pa rin naman itong kakainin ko mamaya. Pero ba't may ibang kasiyahan na meron ako? Revival ang tawag dyan. Binibigyan ng Panginoon ng kagalakan yung puso mo para muling mabuhay, magpuri, manampalataya sa ating Panginoon. So naniniwala ako, hindi nagkataon na narinig mo ito. Ano mang area ng buhay mo, dumadaan ka ngayon sa desert, maniwala ka. Nais kang katagpuin ng Panginoon. And I will end with this right now. Imaginein mo yung isang halaman sa isang disyerto. At first glance, makikita mo yung halaman na yon, parang patay na. But doon sa ilalim ng parang tuyong halaman na yon, mayroon pa palang ugat. Nakakita na po kayo ng ganyan? Akala mo parang dry naman to. Pero doon sa halaman na yon, may ugat pa pala. So when the rain comes, it blooms again. Ang kailangan mo lang yung rain ng revival ng Panginoon. Why? Hindi ka pa naman patay eh. Humihinga ka pa naman eh. May dryness? Yes. Ba't ang tanong, may root ka pa ba? So stop resisting your desert, but start responding to God in your desert. Instead of escaping it, embrace your encounter with the Lord. Dahil dyan bumubukas ang puso mo. Hosea chapter 2, verses 14 hanggang 15, sinabi natin sa text natin, tignan niyo po ulit. And now, here's what I'm going to do. I am going to start all over again. I am taking her back out into the wilderness where we had our first date. And I'll court her. I'll give her bouquets of roses. I'll turn Heartbreak Valley into acres of hope. She'll respond like she did as a young girl those days when she was fresh out of Egypt. Amazing people of God. For believers, wilderness experience is not a death sentence. Ulitin ko. For believers, wilderness
experience is not a death sentence. It is a date with God. Itong pinagdadaanan natin ngayon na krisis, pagkasama mo si Lord, ang sarap na kadate ni Lord. Why? He reaches your heart. He restores your honor. He redeems your hope and He revives your happiness. So dalangin ko, starting today, embrace that experience. Dahil dyan lilitaw ang pinakamatinding breakthrough ng buhay mo. A date with God in the desert is better than 1,000 elsewhere. Mas masarap kasama si Lord kaysa kung sino-sino sa mundong ito. Purihin natin ang ating Panginoon sa araw na ito. Tayo po lahat ay tumayo, if you can stand in the presence of God today. So don't fear the desert. Nakakatakot lang, nakakapangamba lang itong mga krisis na pinagdadaanan natin. But don't fear the desert like yung fear na parang wala kang pag-asa. Why? Because it might just be your next date with God. Baka dito na pala lilitaw ang isa sa pinakamatitinding breakthrough, happiness na matagal mo nang hinahanap sa buhay. Kasi open ka na sa salita ng ating Panginoon. Open ka na kay Lord ngayon. I want you to close your eyes, ikaw lang sa kasi Lord, ngayong araw na ito. Namnamin mong maigi ang mensaheng ito na kung saan naniniwala ako that the Spirit of God is hovering in this place. May mga emptiness na kung saan pupunuan si Lord. Loneliness na pupunan ni Lord ng kagalakan na sa Kanya nang gagaling. Restoration mula sa mga wasak na puso at buhay na si Lord ang hahawak dyan sa basag na pusong yan at magkakaroon ng matinding kagalingan at matinding kaligayahan na hindi mo maipaliwanag. Bakit ang saya mo ngayong araw na ito? Same lang naman na pangalan. Same lang naman na tao na nabaon sa utang. Same lang naman na tao na kung saan lumakad sa imoralidad. Same lang naman na apelyido na nagsira ng buhay, na dumaan sa kahihiyan. Tama, same na tao, same na buhay, pero magkaiba na ng Panginoon. Iba na yung Diyos na naghahari sa buhay mo. I believe that the presence of the Lord is moving in this place. Let God touch you right now. Hamong kausapin ka ni Lord ngayong araw na ito. And for all of you right now, this is your first time na dumalo sa gawaing ito. Habang nagbubulay-bulay yung iba. If this is your first time at nangungusap sa iyo ang Panginoon, may kakaiba kang nararamdaman, nangungusap sa iyo si Lord ngayong araw na ito. May kakaiba kang nararamdaman sa iyong katawan ngayong araw na ito. Lord, is this you? May kilos si Lord sa buhay mo. Sa mo ang puso mo at buhay mo kay Lord. If you want Jesus na pumasok sa puso mo ngayong araw na ito, it's not about religion. Salvation is not about religion, but relationship with the Lord. Sabi sa John 1:12, yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Sino man daw tumanggap sa Kanya, manampalataya sa Kanya, bibigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Ang pagiging anak ay hindi relihiyon. Ito ay relasyon. Nais mo ba si Lord na pumasok sa puso mo? Na hindi bilang isang relihiyon, kundi isang relasyon kay Lord. Magkaroon ng intimate na relasyon sa Kanya, malalapitan mo anytime. Yayakap sa'yo anytime. Magpapainit muli sa parang nagyeyelong buhay mo. Magsasalba sa iyo sa papalubog na pagkatao mo at buhay mo. Do you want Jesus to save you today? Accept and believe. Sabi sa John 1:12. If you want to accept Him, if you want to believe Him right now na mula sa iyong puso, maybe this is your first time. Bibilang ako ng 3 kapatid, hindi ka mahihiya, tataas mo yung kamay mo.
Mananalangin lang tayo na mabilis, but I believe that after this, your life will never be the same again. Are you ready to accept God? To accept Jesus? To believe Jesus right now that He can save you. He can heal you. He can give you a brand new life today. An amazing life today. Are you ready? Lift up your hands. 1, 2, 3. Habang nakataas siyang kamay na yan, pray this prayer with us right now. But make it your personal prayer. Tell it to Jesus. Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. Surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I was a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me, Save me, restore me, restore me, heal me. heal me. In Jesus' name, In Jesus' name, Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo to mula sa iyong puso, hindi ako may sabi, kundi si Lord. Sino man lumapit sa Kanya, hindi niya itatakwil. Mahal ka ni Jesus. Regardless ng past mo, regardless sa wasak na identity mo at dignity mo, the Lord is restoring your dignity right now. Lord, I pray for your touch right now for everyone na na-lost yung kanyang dignity, Panginoon, sa pagkalubog sa iba't ibang sitwasyon. I rebuke that spirit of darkness sa pusong yan. Get out. I rebuke it right now. Lord, revive your people today. Bigyan niyo po, Panginoon, ang kagalakan, kasiyahan na hindi may paliwanag ng mundo. Mula sa iyo, Panginoon, papunta sa Kanya ngayong oras na ito. Revive this heart. Heal this heart right now. Ikaw at ang Panginoon, kapatid. I will give you 30 seconds. 1 minute. Ikaw at ang Panginoon, lumapit ka ng personal sa Kanya ngayong araw na ito. Let God mend your broken heart today. A date with God in the desert is better than 1,000 elsewhere. Simula ka kasama ni Lord ngayon sa panahon na hirap ka. Wala nang pinakamaganda na kasama. Wala nang pinakamaganda na maka-encounter mo. Walang iba kundi ang Panginoon. Yung loneliness na yan na nararanasan mo ngayon, pinapalitan ni Lord ng happiness. Yung emptiness na yan, ngayong araw na ito, the Lord is filling it right now. Spirit of God, fill this heart right now in the name of Jesus. Revive your people, Lord. Comfort your people today. Lord, bigyan mo po ng kapayapaan lahat ng restless ngayon. Lord, I pray that you send healing right now to this broken body, to this broken soul and spirit, in the name of Jesus. The Lord is healing you right now. Ask the Lord. The hand of the Lord is moving in this place. The hand of God is here right now. Oh God, heal your people, Lord, in the name of Jesus. Heal your people, God. Heal this heart right now. Come on, open your mouth to God. Maybe this is your time. This is your first time na muli ka magpupuri sa Panginoon. Mananalangin ka, kausapin mo si Lord ng personal. Buksan mo yung puso, ang yung bibig, ang yung buhay at yung isipan kay Lord ngayong araw na ito. Let God revive you today. Let God heal you today. Come to Jesus. The thief comes only to steal and kill and destroy. But I have come that they may have life and have it more abundantly, says the Lord. Oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Come to Him. Let Him revive you right now. Let Him heal you today. Ikaw at ang ating Panginoon ngayong araw na ito. Oh, Jesus. Oh, Lord. Spirit of God, move in this place. Restore us, God. Heal us. In the name of Jesus. Oh, Lord.
Savior, Oh, Lord. my everything. Oh, Jesus. Oh, Jesus, you are the reason I live. Forever, I give my all to Amazing people of God, wilderness experience is not a death sentence. It is a date with God. Hindi ito katapusan, kundi ito ay napakagandang simula sa buhay mo. Lord, capture us once again. Revive us, Lord. Make this life alive again. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa kagalakan na hindi maipaliwanag naming nararamdaman. Sa kapayapaan, Panginoon, same lang naman ng bansa. Same lang naman ng mundo. Same din naman ng pangalan at ng apelyido. Pero God, different experience with you. Salamat po, Panginoon, dahil buhay ka at patuloy na kumikilos sa buhay namin. Salamat po sa Diyos na hindi ka iniiwan, sa Diyos na hindi ka pinapabayaan, sa Diyos na nagliligtas, at sa Diyos na nagpapagaling, sa Diyos na nagbibigay ng kapayapaan at kagalakan, sa Diyos na nagbibigay ng pagkakataon, sa Diyos na nagpapala sa kalagitnaan ng krisis ng buhay. Sa Kanya ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Come on, palakpak ng pinagpala ng ating Panginoon ngayon. Praise the Lord. The time has come to sow your seeds for Amazing Hope Expansion 2026. Here's how you can get involved. For on-site participants, simply pick up an expansion form from your seats or our ushers on-site and fill out with your details including your full name, email address, contact number, network leader, pledge amount, pledge frequency, and pay request and drop it on our offering bags. For online participation, scan the QR code to complete your details online. You can participate from March 1 to 31, 2026 and fulfill your pledge from April 1 to August 31, 2026. Let's unite in faith so generously and watch God work in mighty ways through Amazing Hope Expansion 2026. Only here at Amazing Hope Christian Church International, where amazing things happen. Amen. Praise God. So yan po ang ating Amazing Hope Expansion. So reminder po sa bawat isa na until March 31st na lang po. So okay, so lahat po tayo, we know that lahat po tayo ay na-bless sa salita ng Panginoon ngayong araw na ito. But next na po natin, of course, one of the ways on how we can worship God is through our giving, through our finances. At alam po natin yan, sobrang lahat na po nagtataas, LPG, yung gas. Ang hirap na po, parang ako po from Cavite to Quezon City, hindi na po kasya ang 500 pesos, papunta pa lang. Kaya grabe talaga, pero nakikita po natin yung provision ng Panginoon sa pangkain. Di ba po? Lahat po tayo dito, nakarating tayo dito ng ligtas, meron tayong pamasahe, nakarinig tayo ng salita ng Panginoon. Kaya doon pa lang nakikita po natin kung gaano katindi mag-provide si Lord. At alam po natin, no, para pong, yun po, lagi po na-mention din sa amin, nasasabi po sa amin during our mentorings, na para pong ang pagbibigay natin sa Panginoon ay parang mga magsasaka po tayo. Di ba po, ang mga magsasaka po ay hindi po sila malungkot pag nagtatanim, pero masaya po silang nagtatanim kahit na hindi pa po nila nakikita ang bunga. So, ganun rin po tayo. Bakit sila nagtatanim? Hindi naman, nakakita na po ba kayo ng magsasaka na nagtatanim pero umiiyak siya, malungkot siya? Hindi. Nagsisipag pa siya, nag-aayos pa siya, pinapadami pa niya yung pagtatanim niya kasi alam niya na ito ay bubunga rin. So, ganun rin po sa pananampalataya po natin, mga kapatid. Hindi dapat tayo nagdadalawang isip na magbigay sa Panginoon.
kahit na hindi pa po natin nakikita ang bunga. Bakit? Dahil meron po tayong pananampalataya na si Lord ang magpapatubo nito. Sabi nga po sa 2 Corinthians 9 verse 6, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. So ito pong verse na ito po yung encouragement ni Apostle Paul sa mga taga-Corinth, na ang pinag-uusapan po dito ay ang pagbibigay, specifically pagtulong po natin. Kaya po tayo dito sa sambahan po natin, nakakaupo pa rin tayo kahit na nagtataas na ang lahat, even ang energy, ang electric bills po, meron pa rin tayong aircon, malambot pa rin yung uupuan natin, meron tayong main campus. Kung gusto po natin mag-fellowship, pwede po tayong pumunta doon ng malamig, hindi po tayo naiinitan. Ito po ay dahil sa mga generous na nagbibigay. Yang katabi nyo po, ayan, sa likod, nasa harap, yan po ay isa sa mga ginagamit ng Panginoon para magbigay sa ating sambahan at para magpatuloy po. At ito pong verse na ito is encouragement po, again, ni Apostle po sa mga believers na magbigay po ng kusang loob, hindi po napipilitan at may kagalakan po sa puso. Kaya po mga kapatid, kapag tayo po ay nagbibigay, huwag pong napilitan lang dahil yung katabi natin magbibigay, nag-aayos na siya. Pero nagbibigay po tayo huwag po dapat ng mabigat sa puso. Kundi may bigat po tayong ibibigay. Yung pera po na yan ay alam po natin may patutunguhan po at bubunga po yan. Kaya po again, reminder po sa bawat isa, ito pong ginagawa nating tithes and offering ay hindi lang basta parte lang ng program, but ito po ay pagtatrust natin, pagtitiwala natin sa Diyos na siya ang magpapatubo nito at ito ay magbubunga at His right and perfect time. So sige po, inaanyayahan ko po ang lahat na saglit po tayong pumikit at tayo po ay manalangin. Let us pray. Heavenly Father, hallelujah, O Lord. Lord, we want to thank you. We want to praise you. We want to acknowledge your presence, Panginoon. Lord, maraming salamat because despite, Lord, ng mga nangyayari sa paligid namin, Panginoon, even online man o on-site, Lord, nandito pa rin kami, Panginoon. Malaya po kaming nakikinig at sumasamba sa iyo, Panginoon. Lord, we pray, Father God, sa mga kapatid kong ito, ano man ang mga itatanim nila, Panginoon. Lord, you will bless them, Panginoon, with more than what they expect, Father God. Lord, sa amin, Lord, even Lord, sa expansion, Panginoon, Lord, may challenge ito, may testing ito, Panginoon, but we believe, Father God, that we are already victorious, Panginoon, through these testings, Lord, because we believe, Lord, by our faith, Panginoon, by your word, Panginoon, Lord, makakapagbigay kami ng malaya at bukal sa puso. Panginoon, we pray, Father God, that at your right and perfect time, Panginoon, aanihin po ito ng mga kapatid po namin sa pananampalataya. Lord, we sealed everything, Panginoon, by your most precious blood, Panginoon. Ikaw lang, Panginoon, Lord, na hindi kailanman nangako na mapapako, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Lord, we give you all the glory, all the highest praises. We love you, Lord. We love you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Bigay po tayo ng may kagalakan sa puso. Amen. Magkita-kita po tayo sa ating pong Ignite this Tuesday na po. Pwede pa po kayo mag-register. Wag po natin itong i-ignore kasi dito tayo lalong pinag-aapoy ng Panginoon. And maybe you're thinking, bakit po, Pastor, Pastora, Bishop, hindi po natin ginagawa yung communion every Sunday or during the Sunday service? Kasi sa Ignite po natin yung ginagawa. Sama-sama po tayo na nagko-communion. Kahit po may online noon and kahit po may mga tao sa main campus po natin, as one family po na Amazing Hope,
ginagawa po natin yung kaya yung communion po natin, doon po natin ginaganap. Just in case may mga nagko-question, nagtatanong about it, doon po natin siya pinapractice kasi mas tama po siya in terms of the Bible. Ayan. So, dalahin ko po na magkita-kita tayo doon at naniniwala ako marami pang ituturo po sa atin ng Panginoon. Sino po dito, you are blessed by the Lord today? Pwede ba magsabi ng amen? Salamat sa Panginoon kasi dinala ka dito ng Panginoon. Lalabas ka dito, pareho pa din. Pareho pa din ng pangalan, pareho pa din ng uuwian, pero iba na yung relasyon mo sa Panginoon. Iba na yung Diyos na meron ka sa iyong buhay. Amen po ba? Ayan yung galing ng Panginoon every time that we come to Him. Hini-exceed niya yung ating pong expectation. So sa lahat po ng pinagpala ng Panginoon, pwede po ba tayong tumayo ngayon? At pwede ba natin pong palakpakan po ang Panginoon once again? Dalawang tao, kaliwat kanan or pinakamalapit sa iyo, sabihin mo sa kanya, binago ka ni Lord. Ayan, binago ka ng Panginoon kasi gusto niya maging daluyan ka rin ng pagpapala at pagbabago sa iba. So, let's share Jesus to other people. Alam niyo po, ito po ay huling Sunday ng March. This week po, we're gonna celebrate, we're gonna commemorate yung Holy Week po natin. Wala naman po masamang mag-swimming. Okay lang po. Sabi mo sa katabi, okay lang pala eh. Wala din po masamang magbakasyon. Wala din naman masama na magstay sa bahay kasi mahal ang gas ngayon. Mag-Netflix and chill, okay lang din namang manood. Pero pwede ba sa Holy Week na to, wag mong kalimutan si Lord. Alalahanin natin. One time nga, I'm sharing this. One time nanood ako ng Passion of Christ. Tapos sinare ko sa mga leaders after the following day. Sabi ko, may impact pa ba sa'yo yung ginawa ni Jesus? May impact pa ba sa'yo yung sakripisyong ginawa ng Panginoon? Again, wala pong masamang magsaya. Walang masamang mag-video okay. Walang masamang kumain. Pero wag nating kakalimutan at i-commemorate po natin yung ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Na alam mo yon, you spend those days na nagpapasalamat, Lord, salamat, niligtas mo ko. Lord, salamat, bumaba ka dito para sa akin. Lord, salamat kasi ikaw yung nag-sacrifice para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan. And lastly, tayo po ay nasa moment din na kung saan ang mga tao, aalalahanin nila si Lord eh. So why not? Gawin natin na sa week na ito, mag-Holy Win ulit tayo. Hindi lang ipapanalangin mo yung taong gusto mo makakilala kay Lord. Pwede mo i-invite sa church next Sunday. Pwede mo i-invite sa life group na inaatinan mo. Or pwede mong i-invite kay Lord. Patanggapin mo siya sa Panginoon. Pinakamasayang celebration ng Holy Week na mararanasan po natin. Kaya ka binabago ng Panginoon at inaayos pa ng Panginoon kasi gusto kanyang maging channel of salvation to other people. Amen po ba? So let's celebrate the Holy Week ng may holiness. Amen po. Dalangin ko na sama-sama tayo na magpagamit po sa Panginoon at dalangin ko na ma-enjoy po natin. Mag-ingat po tayong lahat sa nalalapit na walang pasok, ganyan. And let's pray also for our country and for other countries. Although nakasulat sa Bible, ang nangyayari ngayong mga gera, wars and rumors of wars, ay isa sa mga signs ng pagdating na malapit nang dumating ang Panginoon. Hindi na natin siya kailangang ikatakot kasi naisulat, mangyayari talaga siya. Pero paano natin ipapanalangin ang ating bansa? Or even ang ating mga karatig bansa? Ipanalangin natin na makakilala sila sa Panginoon. Ipanalangin natin na dahil sa pangyayaring ito, maraming Pilipino ang manumbalik sa Diyos. Maraming tao ang manumbalik sa Panginoon. Dalangin ko this week, ikaw ay maging mas prayerful. Ipanalangin mo hindi lang sarili mo, kundi pati ang bansa at ibang bansa. Amen po ba? Maging channel tayo ng blessing. Once again, palakpakan po natin ang Panginoon. Kasi privilege na magamit ng isang Diyos na kagaya niya. Can you close your eyes right now if you may and pasalamatan natin ng Diyos sa lahat ng kanyang ginawa at ginagawa sa ating buhay. Salamat po Panginoon because you are always good to us. Salamat Panginoon kasi Lord, you always amaze us. Salamat Panginoon dahil ikaw yung Diyos na never nag-give up. Kami yung nagkakamali pero ikaw yung nagre-reach out. Salamat din Lord
Lord, sa mundo, sa totoo lang, minsan, magmamakaawa pa kami para ma-date kami. Magpaparinig kami para ma-date kami. Pero yung hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, always available para i-date kami. Lord, salamat po. Kaya Panginoon, this week, hindi lang ngayong Sunday na to, but this week, God, we will seize this moment. We're gonna have a date with you, Lord. In every time that we're gonna read our Bible, we're gonna do our devotion, we're gonna pray. Lord, maglalaan kami ng time, ng moment na ikaw lang, Panginoon, yung kausap namin. Ano man ang aming sitwasyon, Lord, hindi kami, Panginoon, magpapadala sa ingay ng kahirapan, ng sitwasyon namin, or ingay na nangyayari sa mundong ito. We may be aware of everything that's happening, pero aware din kami na may malaki kaming Diyos. At yung Diyos na pinaglilingkuran namin ay tapat at hindi nang iiwan. Salamat po, Panginoon. As we leave this place, I pray that you bless your people. I pray, Father God, ingatan mo po ang bawat isa. Lord, kung meron man kami mga plano, Panginoon, this week, samahan mo kami. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw yung madakila, Panginoon, sa aming pong buhay. Maging channel kami ng salvation, ng blessing, ng love, ng healing, Lord, sa ibang tao, Lord. Higit sa lahat, Lord, maging channel kami sa mga taong ito, Panginoon, para makilala ka po. Na ang week na ito, ng Holy Week, God, ay hindi lang magiging Holy Week, but it's gonna be a holy win. Kasi we will win more people for you, God. Ito yung pagkakataon, Lord, para manumbalik ang mga tao sa'yo. Makilala nila na may Diyos na kayang magprotekta sa kanila. May Diyos na kaya silang samahan. May Diyos na kaya silang baguhin. We thank you, Father God. We give you all the glory and praises, Lord, because you deserve it all, God. Once again, if you may, you can raise your hand. Receive this benediction from the book of Numbers, and once you say, I receive, huwag mo siyang i-receive for today lang. I-receive mo siya for the whole week. Nasasamahan ka ng Panginoon, maniwala ka, sasamahan ka ng Panginoon. Amazing people of God. May the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. And may the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Father, we receive all these things in the mighty name of Jesus. And everybody will say aloud, Amen. And God bless everyone. See you for next Saturday. Everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord. Hey, let everything that has breath, you praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord. Hey, praise the Lord. God bless everyone. See you next Sunday. Same time, same church, same God.